Ikinasal siya sa iba habang ako ay nagluluto sa kusina para sa mga bisita. Isang mansang panlilinlang sa gitna ng amoy ng bawang at mantika. Sabi nila, ang sakripisyo ay tanda ng pag-ibig. Pero para sa pamilya Valderrama, ang pag-ibig ko ay isang bank account na maaari nilang nakawin. Ngayon, ang aking wedding dress ay puno ng mantsa ng langis, gaya ng kanilang maruming budhi. Handa na ba silang harapin ang babaeng wala nang natitira, kundi ang galit? Sino nga ba ang tunay na ikinasal sa kasalanang ito? Walang puwang ang dumi sa bahay na ito, Wisteria. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang basahan na isinawsaw sa uling. Ang boses ni Doña Pilar ay mahinahon, halos malambing, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang labaha. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng engrandeng pintuan ng mansyong Valderrama. Hawak ang isang rosaryo na gawa sa mamahaling kristal. Ang kanyang puting terno ay walang kahit isang lukot, kabaligtaran ng itsura ni Wisty na tila galing sa isang digmaan sa loob ng kusina. Ang amoy ng bawang at nasunog na mantika ay tila isang sumpa na daladala ni Wisty na unti-unting humahalo sa amoy ng mamahaling insenso sa loob ng bahay. Mama, si Noel po? Bakit may tumatawag sa akin mula sa hotel? At ang bahay ko? Ang titulo ng bahay ko, bakit nasa pangalan na ni Maricar? Ang boses ni Wisty ay nanginig, halos pabulong na dahil sa takot at pagod. Ang kanyang mga kamay, na may mga mapupulang marka ng paso mula sa talyasi kanina, ay pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang maruming apron. Lumabas si Maricar mula sa malawak na sala. Suot ang isang sutlang robe at may hawak na baso ng tsaa. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wisty dear, don't be so dramatic. We did that for your own good. Masyado kang busy sa pagluluto at pagbebenta ng kung ano-ano. Baka makalimutan mo pang bayaran ang taxes. I just simplified things for the family. At tungkol kay Noel, he's just preparing. You know how stressed he is for the wedding. Simplified? Pinaghirapan ko ang bahay na yan sa loob ng 7 taon. Isang piraso ng lupa lang ang hiningi ko para sa amin ni Noel. Para sa nanay ko. Sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang tuluyang kumawala sa mata ni Wisty na nag-iwan ng guhit sa kanyang pisnging may mantsa ng uling. Mabilis na humakbang si Doña Pilar palapit sa kanya. Ang mabangong amoy ng lavender mula sa matanda ay tila nananakal kay Wisty. Hinawakan ni Pilar ang kanyang baba at itinaas ito ng may puwersa. Huwag mong itaas ang boses mo sa loob ng tahanang ito. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit ilang titulo ng lupa. Sino ang tumulong sa pamilya mo noong mamatay ang ama mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makapasok sa pamilyang ito? Ang isang mabuting asawa ay marunong tumanggap ng sakripisyo ng walang reklamo. Kung may pagkukulang si Noel, tungkulin mong punan iyon ng pag-unawa, hindi ng pagsusuway. Naramdaman ni Wisty ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang gaslighting na ito ay pamilyar na sa kanya, isang lason na dahan-dahang ipinakain sa kanya sa loob ng maraming taon hanggang sa maniwala siyang wala siyang halaga kung wala sila. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng tuwing linggo ay nasa harap ng altar, ngunit ngayon ay tila diablong bumubulong ng katwiran para sa pagnanakaw. But the hotel, Suite 402, he's with another woman, isn't he? Halos madurog ang puso ni Wisty habang binibigkas ang mga salitang yon. Tumawa ng mahina si Maricar, isang tunog na tila mga piraso ng bubog na nagkakasakitan. Wisty, look at yourself in the mirror. Look at your hands. Look at your face. You look more like a servant than a bride. Sa tingin mo ba, sa harap ng mga investors at mga importanteng tao mamaya, hahayaan naming iharap ka ni Noel na ganyan ang itsura? You are too common, Wisty. Too ordinary for the Valderrama name. Bago pa makasagot si Wisty, marahas siyang hinawakan sa braso ng dalawang katulong na tila ba kanina pa naghihintay ng hudyat mula kay Doña Pilar. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit at walang pasubali. Dalhin niyo siya sa bodega sa likod.
Dun muna siya para hindi makaabala sa mga darating na makeup artists. Utos ni Doña Pilar habang diring-diri na tiningnan ang mantsa ng tuyo sa wedding dress ni Wisty. Huwag kayong mag-alala, ang kasal ay matutuloy. Ang dangal ng pamilya Valderrama ay hindi masisira dahil lang sa isang irresponsableng babaeng hindi alam ang kanyang lugar. Bitawan niyo ako, Mama, Maricar, hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Wisty, ngunit ang kanyang tinig ay tila nilalamon ng malalawak na pasilyo ng mansyon. Ipinasok siya sa isang madilim na silid na puno ng mga lumang kagamitan at mga kahon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas na may mga rehas na bakal. Ang pintong gawa sa mabigat na nara ay tuluyang sumara, na sinundan ng tunog ng mekanismong nagkandado mula sa labas. Isang tunog na tila huling hininga ng kanyang kalayaan. Naiwang mag-isa, si Wisty sa gitna ng alikabok at dilim. Ang kanyang puting damit ay tila isang multo sa loob ng silid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan kung saan nararamdaman niya ang matinding gutom at ang panghihina ng kanyang buong pagkatao. Sa labas, narinig niya ang pagdating ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga tao. Ang paghahanda para sa isang kasalang siya ang bida. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay isa lamang itinatagong kahihiyan. Naupo siya sa isang lumang kahoy na upuan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang hinahaplos ang selyo ng pinto, doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bintana. Isang boses na hindi kay Noel, kundi isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan, na tila ba isang mahinang bulong ng pag-asa sa gitna ng impyerno. Hindi ka dapat nandyan, Wisteria. Hindi yan ang nararapat para sa'yo. Sino ang lalaking iyon? At bakit sa kabila ng lahat ng sakit, ang kanyang boses ay tila isang haplos na nagpapatigil sa pagdurugo ng kanyang puso? Sumunggaw ang bahagyang liwanag mula sa maliit na bintana ng bodega na tila isang mapang-uyam na paalaala na ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw kahit na ang buhay ni Wisty ay tila tumigil na sa pag-inog. Sa loob ng madilim na silid, ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng alikabok at panis na pangarap. Ang boses na narinig niya kanina sa labas ay tila isang gunita lamang, ngunit nag-iwan ito ng isang mitya ng determinasyon sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng manatili rito habang ang sarili ni isang buhay ay ninanakaw sa harap ng maraming tao. Gamit ang isang kalawit ng lumang payong na nakita niya sa sulok, pilit na kinalikot ni Wisty ang siwang ng bintanang gawa sa kahoy. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga paso, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa wakas, ang lumang trangka ay bumigay ng walang ingay, sapat lamang para makalusot ang kanyang payat na katawan. Mula sa likod ng mansyon, tumakbo siya patungo sa kalsada. Hindi alintana ang putik na kumapit sa laylayan ng kanyang wedding dress o ang mga tingin ng mga taong nadadaanan niya sa San Jose Parish. Ang kanyang tanging layunin ay ang pigilan ng kalokohang ito. Nang makarating siya sa bukana ng simbahan, ang malamig na hangin mula sa loob ng air-conditioned na gusali ay humalik sa kanyang pawisang mukha. Ngunit ang lamig na naramdaman niya ay nagmula sa kanyang nakita sa dulo ng pasilyo. Ang pulang carpet na dapat sana ay lalakaran niya ay occupied na ng isang babaeng nakasuot ng puting belo. Ang sukat ng katawan, ang tindig, at maging ang paraan ng paghawak ng buke ay tila ba isang replika ng sarili niyang imahe. Ngunit hindi siya iyon. Nagtago si Wisty sa likod ng isang malaking poste. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla ng kanyang mga tadyang. Nakita niya si Noel sa harap ng altar. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno NGNGT at tila walang bakas ng pag-aalala para sa babaeng iniwan niya sa usok ng kusina. I, Noel, take you to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer. Ang boses ni Noel ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan, matatag at puno ng pekeng katapatan.
Napahawak si Wisty sa kanyang liig. Pakiramdam niya ay may mga kamay na sumasakal sa kanya. Ang mga salitang iyon ay ang mga salitang ipinangako ni Noel sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang nung nangako itong poprotektahan siya laban sa lahat. Ngayon, ang mga pangakong iyon ay ibinibigay niya sa isang estrangherong binayaran lamang para magpanggap. Ang bawat kataga ay tila isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang kaluluwa. Lumingon si Wisty sa mga bisita. Naroon ang mga kamag-anak ni Noel, ang mga kaibigan nito, at ang mga business partners na pinagmamalaki ni Maricar. Walang sino man sa kanila ang tila nakapansin na ang babaeng nasa harap ay hindi ang tunay na Wisteria. O marahil, alam nila, at mas pinili nilang makiisa sa palabas dahil mas mahalaga ang hitsura kaysa sa katotohanan. Ang pagtataksil ay hindi lamang gawa ng isang tao. Ito ay isang sabwatan ng isang buong pamilya. Ang ganda talaga ni Wisty. Ano? Buti na lang at nag-ayos siya ng husto para sa araw na ito. Bulong ng isang matandang babae sa upuang malapit sa kanya. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal sa mukha ni Wisty. Ang kanyang pagkatao ay napakadaling palitan, napakadaling burahin, basta't may suot na puting damit at magandang belo. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang figura ang biglang pumasok mula sa malaking pintuan ng simbahan. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok nang makilala niya ang matandang babaeng nakasuot ng kupas na kulay asul na Filipiniana. Ang kanyang ina, si Aling Maria. Ang matanda ay hirap sa paglalakad, ngunit ang kanyang muka ay nagniningning sa kaligayahan habang nakatingin sa altar, naniniwalang ang kanyang anak ay natupad na ang pangarap. Anak ko, ang ganda-ganda mo, pabulong na, sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Gustong sumigaw ni Wisty. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanyang ina at sabihing, "Nay, hindi ako yan. Ninakawan nila tayo. Pinagtataksilan nila tayo." Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niya si Maricar na lumapit sa kanyang ina at hinawakan ito sa braso ng may pekeng pag-aalaga, habang ang mga mata nito ay nagbabanta sa sino mang susubok na sirain ang kanilang plano. Napatitig si Wisty sa kanyang ina na tila ba huling beses na niya itong makikitang nakangiti. Ang kagalakan sa mukha ni Aling Maria ay ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili rito sa gitna ng sakit sa puso. Kung sisigaw siya ngayon, kung ipapahiya niya ang pamilya Valderrama sa harap ng lahat, baka ang puso ng kanyang ina ang unang sumuko. Isang matinding dilema ang bumabalot sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa pagkakailigal ng kanyang bahay. Mananatili ba siyang tahimik para sa kaligtasan ng kanyang ina? O sisirain niya ang lahat para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya? Sa sandaling iyon, ang pari ay nagsalita na, "I now pronounce you, husband and wife. You may kiss the bride." Kasabay ng marahas na pagdampi ng mga labi ni Noel sa pekeng asawa, nakita ni Wisty ang kanyang ina na biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay namutla at unti-unting nanghina sa mga bisig ni Maricar. Lilingon ba ang mundo sa tunay na biktima? O hahayaan na lamang na ang kasinungalingan ang maghari hanggang sa huling hininga? Hindi ang ingay ng pagdiriwang ang pumatay sa aking pagkatao, kundi ang katahimikan ng iyong konsensya habang tinitingnan mo ang aking ina na unti-unting nauubusan ng hininga. Habang ang buong simbahan ay abala sa pagpalakpak para sa bagong kasal, si Wisty ay parang isang aninong pilit na binubura ng maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa malamig na sahig ng simbahan, hindi makagalaw habang pinapanood ang kanyang ina na dahan-dahang bumabagsak sa mga bisig ng mga taong nagnakaw ng kanilang buhay. Ngunit bago pa siya makasigaw, isang malapad at mainit na palad ang biglang tumakip sa kanyang bibig at isang matatag na braso ang humila sa kanya pabalik sa dilim ng malaking poste. "Wisteria, tumigil ka. Kung lalabas ka ngayon, hindi lang ang kahihiyan ang kakaharapin mo,
Maaring iyan ang huling sandali na makikita mong humihinga ang nanay mo nang dahil sa gulo. Ang boses na yon ay pamilyar, malalim, at puno ng awtoridad na tila ba isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Ito si Attorney Diego Sarmiento, ang lalaking 10 taon niyang hindi nakita, ang lalaking dati ay nagbabala sa kanya tungkol sa pamilya, Valderrama, ngunit hindi niya pinakinggan dahil sa bulag na pag-ibig kay Noel. Sa pagkakataong ito, wala nang natitira sa dangal ni Wisty kundi ang maduming wedding dress na may mansa ng langis at uling na ngayon ay kumakapit sa mamahalin at malinis na suit ni Diego. Isang matinding pagkahilo ang biglang bumalot sa kamalayan ni Wisty. Ang amoy ng insenso, ang init ng kanyang mga luha at ang imahe ng kanyang inang isinasakay sa stretcher ay unti-unting naglaho sa isang madilim na kawalan. Nang muling idilat ni Wisty ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ang bumati sa kanya. Ang hangin ay amoy gamot at kalungkutan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang mahinang liwanag mula sa monitor ng puso sa kabilang silid ay nagbibigay ng isang regular at malungkot na ritmong sumasabay sa pintig ng kanyang nananakit na ulo. Gising ka na pala. Nakaupo si Diego sa tabi ng kanyang kama, hawak ang isang basong tubig. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Dinala kita rito matapos kang mawalan ng malay sa simbahan. Ang nanay mo? Nasa intensive care unit siya. Stroke? Wisty. Hindi kinaya ng puso niya ang stress. Ang pera. Diego, kailangan ko ng pera para sa kanya. Agad na hinanap ni Wisty ang kanyang lumang bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kanyang mobile banking app. May 700,000 ako roon. Iyon ang inipon ko para sa operasyon niya sa puso. Para sana yon sa pagpapagamot niya pagkatapos ng kasal. Ngunit, nang bumukas ang screen, ang numerong nakita niya ay tila isang hatol ng kamatayan. 0. Isang malaking 0 ang nakasulat sa kanyang balance. Ang huling transaction ay ginawa kaninang 1:00 ng madaling araw. Isang transfer patungo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang remark ay malinaw. Wedding expenses, Valderrama. Wala na. Diego, kinuha nila lahat. Ang bahay ko, ang ipon ko, pati ang huling pagkakataon ng nanay ko na mabuhay, ninakaw nila. Ang kanyang boses ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa puting kumot. Tila ba gusto niyang punitin ito sa tindi ng sakit. How could they? Inalagaan ko sila. Pinaglingkuran ko sila gaya ng sarili kong pamilya. Tumayo si Diego at lumapit sa bintana. Tumanaw sa mga ilaw ng lungsod na tila walang pakialam sa trahedyang nangyayari sa loob ng silid na yon. Iyan ang pagkakamali mo, Wisty. Akala mo ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang mga taong ang tingin sa kapwa ay kasangkapan lamang. Noel used your love to feed his family's greed. At si Maricar? She has been planning this the moment you signed those documents for the supposed bank loan. Hindi iyon loan, Wisty. It was a complete waiver of your rights. Inabot ni Diego ang kanyang malinis na panyo at ibinigay ito kay Wisty. Isang maliit na detalye, isang simpleng tela. Ngunit para kay Wisty ay tila ito ang kaisa-isang bagay na totoo sa mundong puno ng panlilinlang. Huwag kang umiyak para sa kanila. Ilaan mo ang luha mo para sa nanay mo. Dahil ngayon, kailangan mong maging matatag. Isang dahan-dahang pagkatok ang bumasag sa kanilang usapan. Pumasok ang isang doktor na may hawak na chart. Ang mukha nito ay hindi nagbibigay ng anumang pag-asa. Inilatag nito ang isang makapal na tumpok ng mga papel sa mesa sa tapat ni Wisty. Ms. Lorente, kailangan nating isagawa ang emergency procedure sa nanay mo sa loob ng susunod na 12 oras. Kung hindi, maaaring tuluyan ng huminto ang kanyang puso. Pero bago yon, kailangan nating bayaran ang initial deposit na 500,000 piso para sa mga gamot at kagamitan.
I'm sorry, pero ito ang policy ng ospital. Tiningnan ni Wisty ang mga dokumentong nasa harap niya. Ang mga pulang marka ng urgent ay tila mga hiyaw ng kanyang ina na humihingi ng saklolo. Wala siyang pera, wala siyang bahay, wala siyang asawa. Siya ay isang babaeng nakasuot pa rin ng isang punit-punit na pangarap, nakatayo sa bingit ng isang bangin na wala ng katapusan. Paano kung wala akong maibigay? Ang tanong ni Wisty ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng isang libingan. Tumahimik ang doktor. At sa katahimikang yun, naramdaman ni Wisty ang bigat ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Lumingon siya kay Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa makapagsalita ang abogado, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan. Isang boses na puno ng tamis, ngunit may lason ng pagkutya. Wala ka talagang silbi, Wisty. Pati ang nanay mo, hinayaan mong mamatay dahil sa katangahan mo. Nakatayo roon si Maricar. Suot pa rin ang kanyang bonggang damit mula sa kasal. May hawak na isang itim na envelope na tila ba hawak niya ang tadhana ni Wisty sa kanyang mga kamay. Ang bawat paghakbang ng matutulis na sapatos ni Maricar ay tila mga hudyat ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa malamig na tiles ng ospital. Ang kanyang suot na mamahaling lila na gown ay tila isang malansang mantsa sa gitna ng kaputian ng paligid. Huminto siya sa paanan ng kama ni Wisty. Dahan-dahang binuksan ang hawak na itim na sobre at inilabas ang isang dokumentong tila ba isang sertipiko ng pagkakaalipin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Wisty. Nandito ako para tumulong, gaya ng nakagawian ng pamilya Valderrama. Ang sabi ni Maricar, habang ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na malasakit. Inilapag niya ang dokumento sa ibabaw ng kumot ni Wisty. Ito ay isang quitclaim at waiver of rights. Pirmahan mo ito at ako na mismo ang magbabayad ng 500,000 para sa operasyon ng nanay mo ngayon din. Isang pirma lang at mabubuhay ang matanda. Nanginginig ang mga daliri ni Wisty habang binabasa ang mga kataga sa papel. Gustong sumabog ng kanyang dibdib. Ang dokumento ay nagsasaad na tinatalikuran niya ang anumang karapatan sa bahay sa Quezon City sa kanyang mga naipong sahod na kinuha ni Noel at nangangako siyang hindi kailanman magsasampa ng anumang kaso laban sa pamilya Valderrama. Wisty, huwag mong gagawin yan. Babala ni Diego, ang kanyang boses ay tila isang pader ng yelo na humaharang sa kamandag ni Maricar. Lumapit ang abogado at tinangkang kunin ang papel. Ngunit mabilis itong iniwas ni Maricar. Ariel Sarmiento, huwag kang makialam sa usapang pamilya. Nakakalimutan mo na ba, Wisty? Muling bumaling si Maricar sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit sa tindi ng manipulasyon. 10 taon na ang nakalilipas nung mamatay ang tatay mo at wala kayong kahit isang kusing para sa kabaong. Sino ang dumukot sa bulsa? Ang pamilya Valderrama. Kami ang naglibing sa tatay mo. Ang utang na loob mo sa amin ay kasing lalim ng hukay na kinalalagyan niya. Ngayon, hihindihan mo ba ang pagkakataong iligtas ang nanay mo dahil lamang sa pride? Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na biglang pumulupot sa leeg ni Wisty. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang hirap na dinanas nila, at ang tila anghel na pagdating ni Doña Pilar noon dala ang tulong. Sa loob ng 7 taon, ang pasasalamat na yon ang naging dahilan kung bakit niya hinayaan ang sarili na maging alipin. Ngunit ngayon, na-realize niya na ang tulong na yon ay hindi pala regalo, kundi isang pain para sa isang panghabambuhay na paniningil. Pinaglingkuran ko kayo. Naging aso niyo ako sa loob ng 7 taon dahil sa pasasalamat na yon. Bulong ni Wisty, ang kanyang boses ay paos at puno ng kapaitang tilalason sa kanyang dila. Hindi pa babayad ang utang na yon sa lahat ng perang ninakaw niyo sa akin? Tumawa si Maricar, isang tunog na tila mga tuyong dahon na nayayapakan sa gitna ng sementeryo. Walang bayad ang buhay, Wisty. At ngayon, ang buhay ng nanay mo ang nakataya. Look at her through that glass. Itinuro ni Maricar ang bintana ng ICU kung saan makikita ang matanda na napapalibutan ng mga tubo.
Isang oras na lang ang natitira. Pipirma ka ba? O manonood ka na lang habang tumitigil ang makina? Kinuha ni Wisty ang panulat na inabot ni Maricar. Ang bigat ng ballpen ay tila ba kasing bigat ng isang krus. Tumingin siya kay Diego na ang mga mata ay puno ng pagtutol, ngunit may kasamang matinding pangunawa sa kanyang dilema. Dahan-dahang ibinaba ni Wisty ang dulo ng panulat sa papel. Ang tinta ay tila dugo na handang dumanak. Ngunit bago pa niya matapos ang unang titik ng kanyang pangalan, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kabilang kamay. Si Diego. Hinawakan ni Diego ang kanyang kamay, hindi para pigilan siya, kundi para bigyan siya ng lakas na hindi niya inaakalang mayroon pa siya. Wisty, tingnan mo ako, sabi ni Diego sa isang tonong tila di na ba isang panalangin. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsuko sa masama. Huwag mong hayaang gamitin nila ang nanay mo para sirain ka ng tuluyan. Ako ang magbabayad ng deposito, ngayon din. Natigilan si Maricar. Ang kanyang muka ay namula sa tindi ng galit. Ano? Wala kang karapatan. Sino ka ba sa buhay niya, Diego? Isang abogadong pakialamero? Hindi mo alam ang pinapasok mo. Tumingin si Wisty sa pagitan ng dalawa, sa isang babaeng kinakatawan ng lahat, ng sakit at panlililang sa kanyang nakaraan, at sa isang lalaking nag-aalok ng kamay para sa isang kinabukasang hindi pa niya nakikita. Sa unang pagkakataon, binitiwan ni Wisty ang panulat. Ang pagbagsak nito sa mesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang panahon ng pagluhod. Tumayo si Wisty kahit nanginginig ang kanyang mga binti at hinarap si Maricar ng may mga matang wala ng bakas ng takot. Tanging ang naglalayab na puot na naging apoy ng kanyang determinasyon. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan, Maricar. Ang boses ni Wisty ay matatag na ngayon, tila isang hatol na walang apela. At ang utang na loob na sinasabi mo, tapos na yon. Dahil simula sa araw na ito, hindi na ako ang Wisteria na pwedeng takutin at nakawan. Kung kailangan kong sunugin ang buong pamilya, Valderrama, para lang makuha ang hustisya para sa nanay ko, gagawin ko. Padabog na lumabas si Maricar. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa galit. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Diego. Ang katahimikan sa silid ay nabalot ng isang bagong uri ng tensyon. Alam ni Wisty na ito na ang simula ng isang madugong labanan, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na iyak sa sulok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng ICU, idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin at bumulong sa kanyang inang hindi nakakarinig. Nay, lumaban ka, dahil kukunin ko lahat ng sa atin, walang ititira. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang ina, napansin ni Wisty ang isang maliit na bagay na hawak ng nurse na kalalabas lang mula sa silid. Isang lumang kwintas na pag-aari ng kanyang ina na may nakasabit na maliit na susi. Isang susing hindi niya kailanman nakita noon. Para saan ang susing ito? At bakit ito itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon? Ang amoy kanal at basurang nabulok sa ilalim ng matinding sikat ng araw ay tila sumasakal sa hininga ni Wisty habang binabagtas nila ni Diego ang masikip na eskinita ng tondo. Malayo ito sa amoy ng insenso sa simbahan o sa bango ng lavender sa mansyong Valderrama. Dito, sa gitna ng mga tagpi-tagping dingding na gawa sa lumang plywood at bubong na kalawiting yero, nagtatago ang babaeng nagnakaw ng kanyang sandali sa altar. Ang bawat hakbang ni Wisty sa maputik na semento ay tila isang pagbabalik sa realidad na pilit niyang tinalikuran noong naniwala siya sa mga pangako ni Noel. Sigurado ka ba na dito siya nakatira, Diego? Tanong ni Wisty habang maingat na iniiwasan ng mga nakasampay na labada na humaharang sa kanilang daan. Ang kanyang suot na simpleng t-shirt at maong ay malayo sa marangyang wedding dress na suot niya kahapon, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang talyasin ng pagkaing niluto niya. Ayon sa impormasyong nakuha ko mula sa agency na kinuha ni Maricar,
Dito ang uwi ni Jessa Morano, isang extra sa mga maliliit na palabas at rumaraket bilang talent sa mga events. Sagot ni Diego, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatyag. Tila ba handang protektahan si Wisty sa anumang panganib na lilitaw mula sa mga madidilim na sulok ng eskinita. Huminto sila sa tapat ng isang pintuang gawa sa pinagtagni-tag ng yero at plastik. Dahan-dahang kumatok si Diego. Ang tunog ng kanyang kamao sa manipis na materyales ay lumikha ng isang mahinang kalansing na bumasag sa ingay ng mga batang naglalaro sa paligid. Ilang sandali pa ay dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok, may itim na marka sa ilalim ng mga mata at bakas ang labis na pagod, malayo sa hitsura ng perfect bride na nakatayo sa tabi ni Noel kahapon. Nang makita sila ni Jessa, agad nitong tinangkang isara ang pinto nang may kasamang takot, ngunit mabilis na hinarang ni Diego ang kanyang braso upang pigilan ito. Jessa, sandali. Hindi kami narito para saktan ka. Mabilis na sabi ni Wisty, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may halong pagsusumamo. Gusto ko lang malaman, bakit mo ginawa yon? Bakit mo hinayaang gamitin kanila para sirain ang buhay ko? Napahagulhol si Jessa at tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa sahig ng kanyang maliit at masikip na silid. Ang tanging gamit sa loob ay isang manipis na banig at isang maliit na bentilador na halos hindi na umiikot. Wala akong choice. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng kapatid ko. Pero niloko rin nila ako. Si Maricar, hindi niya ibinigay ang buong bayad matapos ang kasal. Itinapon niya ako na parang basahan nang matapos ang palabas sa simbahan. Lumapit si Wisty at dahan-dahang naupo sa tabi ni Jessa. Sa kabila ng matinding galit na nararamdaman niya, nakita niya ang sarili sa babaeng ito. Isang babaeng ginamit, nalinlang, at iniwan sa putikan ng pamilya Valderrama matapos mapakinabangan. Hinawakan ni Wisty ang nangginginig na kamay ni Jessa. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas. Sa babaeng kanina lang ay kaaway ang turing niya. Pareho lang tayong biktima, Jessa. Ginamit nila ang ating mga kahinaan para sa sarili nilang kapakanan. Bulong ni Wisty habang pinupunasan ang sariling luha. Pero maaari nating baguhin ang takbo ng kwento. Tulungan mo ako at tinitiyak ko sa iyo, makukuha mo ang hustisyang nararapat sa iyo at sa kapatid mo. Tumayo si Jessa at may kinuha sa ilalim ng kanyang banig. Isang lukot na envelope na may tatak ng Valderrama Shipping. Inabot niya ito kay Wisty nang may nanginginig na mga daliri. Ito ang kontratang pinapirmahan sa akin ni Maricar. Nakasulat dito ang lahat ng detalye ng pagpapanggap kasama ang utos na kailangang magmukhang ikaw ang kusang umalis sa kasal para hindi masira ang imahe ni Noel. Binasa ni Wisty ang mga kataga sa papel. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang puso. Ngunit hindi lang yon ang nandoon. Sa huling pahina may nakasingit na isang maliit na memo tungkol sa isang kaganapan na gaganapin sa susunod na linggo. May narinig akong pinag-uusapan nila ni Noel noong nasa sasakyan kami. Sabi ni Jessa, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong na tila natatakot na may makarinig. Tungkol sa anniversary party ng kumpanya, doon nila balak formal na ipakilala ang proyekto. Sabi ni Maricar, kapag natapos na ang gabing iyon, hindi ka na kailanman makakabangon pa dahil lahat ng ebidensyang hawak mo ay magmumulang gawa-gawa lamang ng isang baliw na babae. Si Diego na kanina pa nakikinig ay lumapit at kinuha ang dokumento DD Project daw. Mukhang ito ang susi sa lahat ng pagnanakaw nila sa mga ari-arian mo, Wisty. Kailangan nating malaman kung ano ang nilalaman ng proyektong yan bago dumating ang gabi ng anniversary. Tumingin si Wisty sa labas ng maliit na pinto, sa gitna ng dumi at hirap ng paligid. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang malamig at matalim na plano. Ang pagpapakabuti at pagsasakripisyo ay natapos na sa araw ng kanyang naudlot na kasal. Ngayon,
Ang wisteria na haharap sa pamilya Valderrama ay ang babaeng natuto nang gumamit ng sarili nilang laro. Jessa, itatago kita sa isang ligtas na lugar. Diego, kailangan kong makapasok sa mansyon bago ang anniversary. Sabi ni Wisty, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng determinasyon. Gagamitin ko ang tanging bagay na alam kong hindi nila matatanggihan, ang aking pagiging masunurin. Babalik ako sa kanila, hindi bilang asawa, kundi bilang isang anino na unti-unting uubos sa kanila. Ngunit habang naglalakad sila, pabalik sa sasakyan ni Diego, isang itim na van ang dahan-dahang dumaan sa kanilang tabi. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon ay nakita ni Wisty ang mga mata ni Maricar, malamig, mapang-uri, at tila ba alam na ang bawat susunod niyang hakbang. Isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang kaaway bago mabilis na humarurot ang sasakyan na nag-iwan ng makapal na alikabok sa hangin. Alam ni Wisty na ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa pera o bahay. Ito ay isang labanan para sa kanyang kaluluwa na pilit nilang gustong ibaon sa limot. Ang bawat hakbang ni Wisty patungo sa dambuhalang tarangkahan ng mansyong Valderrama ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang malamig na bakal ng gate ay tila mga galamay ng isang halimaw na handa siyang lamunin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang biktima. Ang kanyang suot na lumang duster at ang maputlang mukha ay bahagi ng isang maskarang dahan-dahan niyang isinuot. Ang maskara ng isang talunang babaeng wala nang matuluyan. Sa loob ng sala, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang paboritong silya. Hawak ang isang Biblia habang ang usok mula sa mainit na kape ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Sa tabi niya, nakatayo si Maricar. May hawak na tila isang listahan ng mga gawain. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kagalakan nang makita si Wisty na dahan-dahang lumuluha at lumuhod sa gitna ng makintab na sahig. Mama, patawarin niyo po ako. Wala na po akong mapuntahan. Ang nanay ko, kailangan niya ng pamilya. Kahit gawin niyo na po akong katulong, kahit sa kusina na lang ako matulog, huwag niyo lang po kaming pabayaan. Ang boses ni Wisty ay nagsumamo, isang mahusay na pagganap na hinaluan ng tunay na pait na nararamdaman niya sa kanyang puso. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricar. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Ang akala mong prinsesa ay nagbabalik bilang isang pulubi. Sabi ko naman sa'yo, Wisty, wala kang silbi sa labas ng bahay na ito. Pero dahil mabait si Mama, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ibinaba ni Doña Pilar ang kanyang salamin at tiningnan si Wisty nang may matinding pagkutya. Ang pagpapatawad ay isang banal na tungkulin, ngunit ang kasalanan ay kailangang pagbayaran. Mananatili ka rito, hindi bilang manugang, kundi bilang isang aliping magbabayad sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin. Mula ngayon, ikaw ang gagawa ng lahat ng mabibigat na gawain. Ikaw ang maglalaba ng mga kurtina, maglilinis ng bawat sulok ng mansyon, at magsisilbi sa amin ng walang reklamo. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Wisty ay naging isang walang katapusang siklo ng pagod at pang-aapi. Ang kanyang mga kamay na dati ay nagbibilang ng pera bilang accountant ay puno na ngayon ng mga paltos mula sa pagkukuskos ng mga tiles sa banyo. Ang lamig ng tubig sa madaling araw, habang naglalaba siya ng mga makakapal na kumot ni Maricar, ay tila ba nanunuot sa kanyang mga buto. Minsan, habang naghahanda siya ng sarsa para sa hapunan, pumasok si Noel sa kusina. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata nang makita si Wisty na nakayuko at abala sa paghihiwa. Lumapit si Noel at tinangkang hawakan ang balikat ni Wisty, isang haplos na tila ba gusto nitong humingi ng tawad nang hindi nagsasalita. Wisty, pasensya ka na sa nangyari. Alam mo namang mahal kita, pero kailangan kong sundin si Mama para sa kinabukasan natin. Bulong ni Noel. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. Ramdam ni
Wisty ang matinding pagnanais na isaksak ang hawak na kutsilyo sa dibdib ng lalaking ito, ngunit nanatili siyang tahimik. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bahagyang nanginig na tila ba takot siya sa presensya ni Noel. Ayos lang po, Sir Noel. Ang mahalaga ay narito pa rin ako. Ang paggamit niya ng Sir ay tila isang malakas na sampal kay Noel na nagpangiwi sa mukha nito bago ito mabilis na lumabas ng kusina dahil sa tindi ng hiya. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa labas, dahan-dahang lumabas si Wisty mula sa kanyang maliit na silid sa tabi ng labahan. Gamit ang isang piraso ng sabon na kinuha niya kanina, dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng opisina ni Maricar. Alam niyang nandoon ang susi sa lahat ng kanyang mga katanungan. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang malamig na metal ng seradura. Gamit ang munting kasanayan na itinuro sa kanya ni Diego. Dahan-dahan niyang ipinasok ang isang manipis na alambre hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-atras ng mekanismo sa loob ng pinto. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas na naglalabas ng amoy ng lumang papel at pabango ni Maricar. Mabilis niyang hinanap ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Doon, sa ilalim ng isang makapal na folder, nakita niya ang isang blueprint, hindi ng isang gusali, kundi ng isang tila project daw. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga ari-arian na ninakaw sa kanya, na ngayon ay isinasanla sa isang sindikato para pondohan ang anniversary party. Ngunit, bago pa niya mabasa ang huling pahina, isang liwanag ang biglang sumilay mula sa ilalim ng pinto ng kabilang silid. Ang silid ni Doña Pilar. Narinig ni Wisty ang isang mahinang tinig, tila may kausap ang matanda sa telepono sa gitna ng gabi. Huwag kang mag-alala, malapit na nating matapos ang lahat. Ang anak ni Maria ay nasa ilalim na ng aking mga paa. Walang makakaalam na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay pag-aari ng tatay niya. Nanigas ang buong katawan ni Wisty. Ang lupa ng mansyon, pag-aari ng tatay niya. Ang revelasyong ito ay mas matindi pa sa anumang pagnanakaw na naisip niya. Ang pamilya Valderrama ay hindi lamang nagnakaw sa kanya. Ninakawan nila ang kanyang buong lahi mula pa noong una. Dahan-dahang bumalik si Wisty sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang naglalayab na puot. Kumuha siya ng isang tasa ng sarsa na ihahanda niya para sa almusal ni Maricar bukas. Isang butil ng kanyang luha ang pumatak sa gitna ng pulang likido. Isang tahimik na panunumpa na ang bawat patak ng hapis na idinulot nila sa kanya ay babalik sa kanila ng 10 ulit ang tindi. Isang linggo na lang, Maricar, Doña Pilar, Noel, isang linggo na lang at magsisilbi ako ng huling hapunan para sa inyong lahat. Bulong ni Wisty sa hangin, habang ang anino niya sa pader ay tila nagiging isang matalim na figura ng isang babaeng handa ng maningil. Ang huling imahe na nakita niya bago pumikit ay ang makintab na kay na pilak na gagamitin niya sa anniversary party, isang kay na magdadala ng kanilang pagkawasak. Ang bawat numero sa mahabang listahan ng mga dokumento ay hindi lamang mga itim na tinta sa puting papel. Para kay Wisty, ang mga ito ay mga luhang ninakaw ni Maricar mula sa mga taong walang kalaban-laban. Sa loob ng madilim na opisina, tanging ang mahinang liwanag mula sa screen ng computer ang nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha. Ang asul na sinag nito ay tila humahalukay sa kanyang mga mata. Ipinapakita ang mabulok na katotohanan sa likod ng marangyang pangalan ng pamilya, Valderrama. Bilang isang accountant, alam ni Wisty kung paano magbasa ng mga anino sa likod ng mga balanse. Ang kumpanya na ipinagmamalaki ni Doña Pilar sa harap ng simbahan ay isa palang guhong gusali na tanging mga kasinungalingan na lamang ang nagpapanatili sa pagkakatayo. Dahan-dahang dinala ni Wisty ang kanyang cursor sa isang folder na nakatago sa pinakailalim ng system. Doon niya natuklasan ang pinakakarumal-dumal na lihim, ang pension funds ng mga empleyado, mga driver, porter at mensahero
na nagtrabaho ng ilang dekada ay unti-unti nang sinasayad ni Maricar. Ang perang inilaan para sa matiwasay na pagtanda ng mga dukha ay ginamit upang pambayad sa mga utang sa sugal at pambili ng mga alahas na suot-suot ng kanyang hipag. Ramdam ni Wisty ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang puot na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga biktima ng kasakiman ng pamilyang ito. Masyado kayong sakim, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha ang maliit na USB mula sa kanyang bulsa, ang aparatong ibinigay ni Diego na magsisilbing kabaong ng mga balderrama. Isinaksak niya ito sa gilid ng computer. Ang mahinang pagkutitap ng pulang ilaw sa dulo ng USB ay tila isang tibok ng puso na nagbibigay buhay sa kanyang plano. Habang hinihintay ang paglipat ng mga datos, narinig ni Wisty ang isang mabigat at pasuray-suray na hakbang sa labas ng pasilyo. Mabilis niyang pinatay ang monitor. Ang silid ay biglang nabalot ng pusikit na kadiliman. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang ibang mapagtataguan, kaya't mabilis nang gumapang si Wisty sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa nara. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa tindi ng kaba. Bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagpasok ng amoy ng matapang na alak at sigarilyo. Si Noel. Narinig ni Wisty ang mabigat na pagbagsak ng katawan ng lalaki sa swivel chair sa itaas niya. Ang bawat pag-ugong ng upuan ay tila dumudurog sa pandinig ni Wisty. Wisty, nasaan ka na ba? Ungol ni Noel, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng kalasingan. Bakit ba kailangang maging ganito kahirap? Mahal kita, pero kailangan ko ang pera ni Maricar. Patawarin mo ako, Wisty. Narinig ni Wisty ang paghikbi ni Noel, isang mahina at nakakaawang tunog na dati ay magpapalambot sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang bawat luha ni Noel ay tila isang insulto sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at sampalin ang lalaking ito na niwalang lakas ng loob na panindigan ang sariling mga pagkakamali. Nanatili siyang hindi gumagalaw, ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na sahig hanggang sa naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang mga daliri. Makalipas ang ilang minuto na tila tumagal ng ilang taon, narinig niya ang malalim na hilik ni Noel. Nakatulog na ito sa tindi ng kalasingan. Dahan-dahang lumabas si Wisty mula sa ilalim ng mesa, kinuha ang USB at akmang lalabas na nang mahagip ng kanyang mata ang isang nakabukas na drawer sa gilid. Doon, sa gitna ng mga formal na dokumento, nakita niya ang isang piraso ng papel na may kakatwang anyo. Isa itong birth certificate. Ang pangalang nakasulat ay Wisteria Llorente. Ngunit ang larawang nakadikit sa records ay hindi kanya. Isang ibang babae ang gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan sa mga legal na dokumento. Ito ang Project W. Ang pagkatao ni Wisty ay hindi lamang ninakawan ng ari-arian. Siya ay kinakatay na ng buhay sa mga dokumentong ito upang maging isang multo na lamang. Sino ang babaeng ito sa larawan? At bakit kailangan nilang lumikha ng isang pekeng wisteria kung nandoon naman siya at nagsisilbi sa kanila? Sinilid ni Wisty ang papel sa kanyang duster at mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga aninong walang tunog sa madilim na pasilyo. Pagbalik niya sa kanyang maliit na higaan, hindi na siya makatulog. Hawak niya ang USB sa isang kamay at ang pekeng birth certificate sa kabila. Ang labanang ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Sa labas, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa langit. Ngunit para kay Wisty, ang tunay na liwanag ay magsisimula lamang kapag ang lahat ng dumi ng mga Valderrama ay nalantad na sa ilalim ng sikat ng araw. Hayaan mo na siyang pumanaw ng tahimik, Wisty. Mas kailangan ka namin dito para sa catering ng anniversary kaysa mag-aksaya ka ng oras sa ospital na wala ka namang pambayad. Ang boses ni Maricar
ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Walang bahid ng awa habang tinitingnan niya si Wisty na nakaluhod sa sahig ng kusina. Hawak ni Wisty ang isang basahan na babad sa maruming tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa telang hawak niya. Kabababa lamang niya ng telepono. Ang balita mula sa ospital ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang ina, si Aling Maria, ay nagkaroon ng komplikasyon at kailangan ng kagyat na pagsasalin ng dugo. Ngunit sa halip na habag, ang tanging natanggap ni Wisty mula sa pamilya Valderrama ay ang utos na tapusin ang paghahanda ng 500 platitong panghimagas para sa kanilang marangyang selebrasyon. Naramdaman ni Wisty ang isang matinding bara sa kanyang lalamunan, isang lason na gawa sa pait at pagsisisi. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod ay tila naging yelo. Tumingin siya sa malaking orasan sa pader. Ang bawat galaw ng kamay nito ay tila isang hakbang palayo sa buhay ng kanyang ina. Mama Ricar, kahit 2 oras lang po. Kailangan lang po ako ng nanay ko. Pagsusumamo ni Wisty, ang kanyang boses ay paos at halos hindi na lumalabas dahil sa tindi ng hapis. Ang dami mong sinasabi, singal ni Maricar. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa tiles ay tila mga saksak sa pandinig ni Wisty. Kung hindi mo tatapusin ang mga platong ito, hinding-hindi mo makukuha ang sahod mo ngayong linggo. At tandaan mo, kami ang may hawak ng insurance ng nanay mo. Isang tawag ko lang, puputulin nila ang suporta. Walang nagawa si Wisty, kundi ang muling itubog ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng dusa, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga prutas sa ibabaw ng cake. Ang kanyang isipan ay nasa tabi ng kanyang inang naghihingalo. Maya-maya pa, pumasok si Noel sa kusina kasama ang kanyang bagong babae, ang babaeng nagpanggap na asawa niya sa simbahan. Nakasuot ang babae ng isang lila na dress na lalong nagpatingkad sa kanyang mapuputing balikat. Ngunit ang kumuha sa atensyon ni Wisty ay ang kumikinang na bagay sa leeg nito. Isang kwintas na diamante. Ang disenyong yon ay pamilyar kay Wisty. Iyon ang kwintas na matagal na niyang tinitingnan sa pawn shop. Ang kwintas na sinabi ni Noel na bibilin nila bilang investment para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, malinaw na kung saan nanggaling ang perang pambili roon mula sa fund na inilaan ni Wisty para sa puso ng kanyang ina. Baby, ang ganda nito, thank you, sabi ng babae habang humihalik sa pisngi ni Noel. Para sa'yo, lahat ibibigay ko. Sagot ni Noel nang hindi man lamang tinitingnan si Wisty na nakayuko sa gilid. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Wisty para kay Noel ay tuluyan ng naputol. Ang nararamdaman niya ay hindi na sakit, kundi isang malamig at matalim na poot na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging tuyo at kasing tigas ng bato. Dahan-dahang tumayo si Wisty. Hindi niya pinansin ang pananakit ng kanyang likod o ang pangangatog ng kanyang mga binti. Lalabas na sana siya nang harangin siya ni Maricar at bigla siyang binigyan ng isang malakas na sampal. Ang tunog ng palad ni Maricar na dumapo sa pisngi ni Wisty ay tila bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang ulo ni Wisty ay tumagilid sa tindi ng puwersa at naramdaman niya ang malansang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Ngunit sa halip na umiyak o humingi ng tawad gaya ng dati, dahan-dahang hinarap ni Wisty si Maricar. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wisty. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na mas nakapangingilabot kaysa sa anumang sigaw. Bakit ka nakangiti? Ha? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Maricar. Ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi niya maipaliwanag. Salamat po, Ma'am Maricar. Bulong ni Wisty, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga kayo. At salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang kaya kong gawin kapag wala na akong natitirang dahilan para maging mabuti. Hindi na hinintay ni Wisty ang sagot ng kanyang hipag. Mabilis siyang lumabas ng mansyon,
Hindi alintana ang ulan na nagsisimula ng pumatak. Sa labas ng gate, nakita niya si Diego na naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan. Agad na binuksan ni Diego ang pinto. Nakaayos na ang lahat, Wisty. Nailipat na ang nanay mo sa heart center. Ang mga doktor ay naghihintay na sa atin. Sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok si Wisty sa sasakyan at tumanaw sa bintana. Ang mga ilaw ng mansyong Valderrama ay iyon-tunting lumiliit sa kanyang paningin. Hawak niya ang kanyang nasaktang pisinggi, ngunit ang iniisip niya ay ang anniversary party sa susunod na linggo. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat bago mo piliing maging kutsilyo? Para kay Wisty, ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ngayon, ang bawat luha na ibinuhos niya ay magiging isang patak ng lason na unti-unting uubos sa pamilyang nagnakaw ng kanyang buhay. Angie mega crystal na chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ng Manila Hotel Ballroom ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag na pilit bumubulag sa katotohanan. Ang bawat sulok ng bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling alak na dumadaloy nang walang hinto. Sa gitna ng rangya at tawanan ng mga elitistang panauhin, isang anino ang tahimik na gumagalaw sa gilid. Si Wisty, na nakasuot ng uniforme ng isang server, ang kanyang buhok ay mahigpit na nakapusod at ang kanyang mukha ay nakayuko. Itinatago ang mga matang puno ng nagbabagang himagsik. Hawak ang isang pilak na kay na may mga baso ng champagne. Dahan-dahang lumapit si Wisty sa kumpol ng mga taong nasa gitna ng bulwagan. Doon ay nakita niya si Noel na mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na tuxedo habang nakaangkla sa kanyang braso si Jessa. Nakasuot si Jessa ng isang gown na kulay ginto, ngunit sa likod ng makapal na makeup, bakas ang pangangatog ng kanyang mga labi. Sa bawat pagbati ng mga panauhin kay Mrs. Valderrama, tila ba may isang matalim na karayom na tumutusok sa balat ni Jessa na nagpapaalala sa kanya na ang korona sa kanyang ulo ay gawa lamang sa maruming kasinungalingan. Smile, darling. Maraming investors ang nakatingin sa atin. Bulong ni Noel kay Jessa, ang kanyang boses ay tila isang utos na binalutan ng asukal. Hindi niya alam na ang babaeng nag-abot sa kanya ng inumin ay ang mismong babaeng nagnakawan niya ng buhay. Dahan-dahang inilapag ni Wisty ang baso sa mesa sa tapat ni Noel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng lalaki, isang haplos na malamig pa sa yelo na nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa balat ni Noel. Tumingin si Noel sa server, ngunit bago pa niya makilala ang mga mata ni Wisty, mabilis na tumalikod ang babae at lumakad patungo sa dilim ng backstage. Sa gitna, NG entablado, umakyat si Doña Pilar, dala ang isang mikropono. Ang kanyang mukha ay no NG kapayapaan, tila ba siya ay isang santa na magbibigay ng basbas. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang selebrasyon ng aming kumpanya, kundi selebrasyon ng pagpapahalaga sa pamilya at sa mga biyayang ibinibigay ng Panginoon sa mga tapat na lingkod. Naramdaman ni Wisty ang matinding pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan habang nakikinig sa bawat salita ng matanda. Ang Valderrama Shipping ay nananatiling matatag dahil sa aming integridad at malasakit sa aming mga empleyado. Pagpapatuloy ni Pilar, habang sa isipan ni Wisty ay naglalaro ang mga imahe ng mga driver na nawalan ng pensyon at ng kanyang inang naghihingalo sa ospital. Habang abala ang lahat sa pakikinig sa talumpati, mabilis na pumasok si Wisty sa control booth sa likod ng bulwagan. Ang tanging tao roon ay isang technician na abala sa pag-aayos ng mga cable. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagmamasid, hinintay ni Wisty na lumabas ang lalaki para kumuha ng kape. Nang masigurong wala ng tao, dinala niya ang kanyang nanginginig na kamay sa computer na kumokontrol sa malaking screen sa entablado. Isinaksak niya ang USB ni Diego. Ang mahinang pagkutitap ng pulang ilaw sa drive ay tila ba isang hudyat ng nalalapit na pagsabog. Dahan-dahan niyang pinalitan ang file na may pamagat na Valderrama Expansion Project ng isang bagong file
na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang kabulukan. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila ba isang pintig ng puso na nagbibigay buhay sa kanyang paghihiganti. Anong ginagawa mo rito? Isang boses ang biglang narinig mula sa pintuan. Halos tumigil ang puso ni Wisty. Lumingon siya at nakita si Noel na nakatayo roon, may hawak na baso, at tila ba nagtataka sa presensya ng isang server sa control booth. Ngunit bago pa makapagsalita si Noel, isang matangkad na figura ang lumitaw sa likuran nito. Sir Noel, hinahanap ka na ni Doña Pilar sa labas. May mahalagang panauhin na gustong kumausap sa'yo, sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi matatanggihan. Ang pagkakaroon ni Diego sa lugar na yon ay tila isang baluti na pumoprotekta kay Wisty. Naguluhan si Noel, tiningnan si Diego, at pagkatapos ay ang server na nakayuko pa rin. Sino ka ba? Tanong ni Noel kay Diego, may halong inis at kaba. Ako ang abogado na magpapaalala sa'yo na hindi lahat ng utang ay nababayaran ng pera. Sagot ni Diego habang dahan-dahang itinataboy si Noel palabas ng booth. Bago tuluyang sumara ang pinto, nagkatinginan sila ni Wisty. Isang tingin na punong-puno ng pangako at katarungan. Bumalik si Wisty sa gilid ng entablado, nakatago sa likod ng makapal na pulang kurtina. Nakita niya si Maricar na paakyat na sa stage, may hawak na remote control para sa presentation. Ang mukha ni Maricar ay puno ng ambisyon, handa nang kunin ang bilyon-bilyong piso mula sa mga investors na kanyang nalinlang. And now, my dear guests, let us witness the future of Valderrama Shipping. Masayang anunsyo ni Maricar habang itinataas ang remote control. Dahan-dahang bumaon ang daliri ni Maricar sa baton. Sa loob ng dibdib ni Wisty, ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila ba isang mahigpit na lubid na handa ng maputol. Nagsimulang umilaw ang malaking screen, ngunit ang unang larawang lumabas ay hindi ang blueprint ng isang bagong barko. Ito ay ang larawan ng isang kwintas na diamante na suot ng isang babaeng hindi dapat nandoon, kasabay ng isang audio record na nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang tanga talaga ni Wisty. Hinding-hindi niya malalaman na ang perang pambili nito ay galing sa pang-opera ng nanay niya. Ang boses ni Noel ay narinig ng bawat taong naroroon. Ang bawat mata sa bulwagan ay uent-unting nanlaki, habang ang mukha ni Maricar ay nagsimulang mawalan ng kulay. Tila ba siya ay naging isang estatwa ng asin sa gitna ng sarili niyang entablado. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay tila isang mahigpit na lubid na biglang napatid, na pinalitan ng isang malakas na ugong ng mga bulungan na tila isang kawan ng mga galit na bubuyog. Ang mga mata ng mga investors na kanina lang ay puno ng paghanga ay naging matalim na, tila mga balaraw na nakatusok sa bawat miyembro ng pamilya Valderrama. Sa gitna ng entablado, ang mukha ni Maricar ay nagkulay abo. Angie, kanyang mga kamay ay nanginginig ng tindi hanggang sa mabitawan niya ang remote control. Ang pagbagsak ng plastik na kagamitan sa sahig ay hindi lumikha ng anumang tunog dahil sa kapal ng carpet. Ngunit ang epekto nito sa kanyang pagkatao ay tila isang malakas na pagguho ng isang mataas na gusali. Hindi pa natatapos ang audio recording nang lumitaw sa dambuhalang screen ang mga dokumentong kinalap ni Wisty. Ang bawat pahina ng pekeng birth certificate, ang mga forged signatures sa transfer of rights, at ang listahan ng mga ninakaw na pension funds ay isa-isang dumaan, na tila ba isang parada ng mga kasalanan na hindi na kayang itago ng anumang ginto. Anong ibig sabihin nito, Noel? Is this a joke? Isang matandang investor ang tumayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi makasagot si Noel. Ang kanyang lalamunan ay tila ba napuno ng buhangin. Tumingin siya kay Jessa, na ngayon ay humahagulgol na sa tabi niya, ngunit wala siyang nakitang tulong mula rito. Sa halip, dahan-dahang lumabas si Wisty mula sa likod ng pulang kurtina. Inalis niya ang kanyang apron at doon ay lumitaw ang kanyang wedding dress. Isang damit na pinutulan niya ng laylayan at binago ang disenyo upang maging isang matapang at makapangyarihang kasuotan. Ang bawat hakbang ni
Wisty patungo sa gitna ng entablado ay may dalang bigat ng 7 taon ng pagtitiis. Ang kanyang muka ay walang bakas ng luha. Tanging ang isang malamig at matatag na determinasyon na tila ba siya ay isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Ang nakikita ninyo ay hindi isang pagkakamali sa system. Ang boses ni Wisty ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at walang panginginig. Ito ang katotohanan sa likod ng kumpanyang pinagkatiwalaan ninyo. Ang bawat alahas na suot nila, ang bawat pagdiriwang na ito, ay galing sa pawis ng mga driver na ninakawan nila ng kinabukasan at mula sa akin, ang babaeng ginamit nila upang maisalba ang kanilang mabulok na pangalan. Wisty, tumigil ka! You're crazy! Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa selos. Hiyaw ni Marie, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Tinangka niyang sugurin si Wisty, ngunit bago pa siya makalapit, ay hinarang na siya ni Diego. Huwag mong subukan, Maricar. Ang lahat ng datos na yan ay dumaan sa pagsisiyasat ng mga eksperto at ang mga dokumentong yan, ang mga orihinal, ay nasa kamay na ng mga otoridad. Sabi ni Diego, ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Sa pagkakataong yon, tumayo si Jessa at lumapit sa mikropono. Ang kanyang boses ay basag, ngunit NG paninindigan. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Binayaran ako ni Maricar para magpanggap na asawa ni Noel dahil kailangan nilang itago ang katotohanang ninakawan nila si Wisty. Ginawa ko ito dahil sa kahirapan, pero hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaang ito. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga panauhin. Si Doña Pilar, na kanina pa nakatayo sa isang sulok, ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag at ang mga butil nito ay nagkawatak-watak sa sahig. Isang simbolo ng tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Kasabay nito, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng may puwersa. Isang grupo ay mga kalalakihan na nakasuot ng formal na barong at may dalang mga badge ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga hakbang ay formal at walang pag-aalinlangan. Maricar Valderrama, Noel Valderrama, kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Kayo ay inaatesto para sa kasong large-scale fraud, falsification of public documents, at estafa. Anunsyo ng opisyal na nangunguna, naramdaman ni Wisty ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang bawat segundong paglalagay ng bakal na posas sa mga kamay ni Maricar at Noel ay tila isang himig ng katarungan na matagal na niyang hinihintay. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Noel habang hinihila siya ng mga pulis. Ang kanyang dating asawa ay tila isang basang sisiw na nawalan ng pakpak. Wisty, tulungan mo ako. Mahal kita, Wisty. Pagsusumamo ni Noel habang inalalayan siya palabas, ngunit hindi siya tinignan ni Wisty. Nanatili ang tingin ni Wisty kay Maricar na kahit nakaposas na ay nagtatapon pa rin ng mga matatalim na salita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay wala ng talim para sa kanya. Ang lason ay wala na sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahang lumapit si Diego kay Wisty at inalalayan siyang bumaba ng entablado. Habang ang mga panauhin ay nagkakagulo sa paglabas, ang dalawa ay tahimik na naglakad patungo sa malaking bintana ng hotel na nakaharap sa dagat. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila ba nagbibigay ng isang bagong uri ng pag-asa. Tapos na, Wisty. Nakuha mo na ang hustisya, bulong ni Diego. Hindi pa, Diego. Sagot ni Wisty habang nakatingin sa kanyang mga kamay na malinis na mula sa uling at mantika. Magsisimula pa lang ako. Ngayon ko palang bubuuin ang wisteria na hindi na kailanman yuyuko sa kahit kanino. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang nurse mula sa ospital ang tumawag sa cellphone ni Wisty. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Miss Lorente, ang nanay ninyo? May nangyaring hindi inaasahan matapos ang operasyon. Kailangan ninyong pumunta rito ngayon din. Ang kagalakan ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang malamig na pangamba.
Ang katarungan ba ay may kapalit na buhay? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng katarungang dumarating, habang ang bawat butil ng ulan ay nagsisimulang humalik sa mainit na semento sa labas ng hotel. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak mula sa loob, isang paalala na ang bawat marangyang pagdiriwang ay may katapusan. Sa ilalim ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis, ang pamilya Valderrama ay tila mga basang sisiw na nawalan ng kanlungan. Noel, ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa katangahan mo sa mga babae, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang sigaw ni Maricar ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa ugong ng ulan. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay basang-basa na ngayon at nakadikit sa kanyang muka, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa bakal na posas. Wala na ang maskara ng pagiging matikas na babaeng negosyante. Ang natitira na lamang ay isang desperadong babae na handang isakripisyo ang pinakamahalaga sa kanya upang takasan ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Napaluhod si Noel sa gitna ng maputik na kalsada, ang kanyang tuxedo ay puno na ng dumi. Tumingin siya kay Wisty na nakatayo sa ilalim ng payong na hawak ni Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ang uri ng tingin na dati ay nagpapalambot sa puso ni Wisty. Wisty, please! Mahal kita! Alam mo yan. Pinilit lang ako ni Maricar. Para sa atin din naman yung bahay, di ba? Patawarin mo ako. Pakiusap. Bawiin mo ang mga sinabi mo. Dahan-dahang lumapit si Wisty sa lalaking 7 taon niyang minahal. Ramdam niya ang lamig ng ulan na tumatalsik sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Inabot niya ang kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang hinugot ang pekeng singsing na ibinigay ni Noel noong gabi ng kanilang engagement. Ang singsing na sinabi nitong simbolo ng walang hanggang katapatan. Ngunit katulad ng lahat ng bagay sa pamilyang ito ay gawa lamang sa murang materyales na pinakintab ng kasinungalingan. Binitiwan ni Wisty ang singsing. Ang piraso ng metal ay bumagsak sa isang bong ng tubig na lumikha ng maliliit na alon bago ito tuluyang lumubog sa putik sa paanan ni Noel. Ang 7 taon na ibinigay ko sa iyo, Noel, ay sapat na kabayaran para sa lahat ng pagpapanggap mo. Ang boses ni Wisty ay matatag, walang panginginig. Tila ba ang bawat salita ay isang hatol na hindi na mababago. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang pakinabang na nakukuha mo sa akin. At ang pagmamahal na sinasabi mo, patay na yon. Kasabay ng huling hininga ng respeto ko sa iyo. Sa kabilang bahagi ng driveway, nakita ni Wisty si Doña Pilar na hinarang ng mga otoridad habang sinusubukang sumakay sa isang taxi. Ang matandang babae ay may hawak na isang malaking bag, ngunit nang ito ay bumukas, nagkalat sa sahig ang mga itim na velvet box na puno ng mga alahas. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Diego ang isa sa mga box at binuksan ito. Kim-kim na mega diamante na gawa sa plastic, sabi ni Diego habang tinitingnan ang mga alahas ni Pilar. Pati ang dangal na ipinagmamalaki niyo, Doña Pilar, ay kasing peke ng mga batong ito. Sinubukan niyong tumakas dala ang mga nakaw na kayamanan, pero kahit ang tadhana ay ayaw kayong tantanan. Mabilis na isinakay ang pamilya Valderrama sa mga sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sumasara ay tila huling hantungan ng kanilang kapangyarihan. Habang papalayo ang mga sasakyan, naiwan si Wisty at Diego sa gitna ng tumitinding ulan. Inabot ni Diego ang isang makapal na envelope kay Wisty. Ito ang temporary court order, Wisty. Dahil sa mga ebidensyang nakuha natin, na-freeze ang transfer of title. Ang bahay mo sa Quezon City ay formal nang naibalik sa pangalan mo. Bukas na bukas, maaari mo na itong pasukin at ilabas ang lahat ng gamit ng mga Valderrama. Ang sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay may dalang tunay na init na nagpagaan sa pakiramdam ni Wisty. Napahilig si Wisty sa balikat ni Diego. Ramdam niya ang pagod ng buong katawan, ang sakit ng bawat sakripisyo. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa mantsa ng 7 taon niyang paghihirap.
Ngunit ang katahimikang iyon ay bumasag nang maalala ni Wisty ang tawag mula sa ospital. Diego, ang nanay ko. Kailangan nating pumunta sa ospital. Naka-ready na ang sasakyan, Wisty. Huwag kang mag-alala. Malakas si Aling Maria. Pagpapatatag ni Diego sa kanya. Habang papasok sila sa sasakyan, napansin ni Wisty ang isang basang piraso ng papel na naiwan sa sahig ng ballroom. Marahil ay nahulog mula sa mga gamit ni Maricar kanina. Pinulot niya ito at binasa. Ito ay isang sulat na galing sa loob ng kulungan. Isang lumang sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga kataga doon ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Huwag mong hayaang malaman ng bata ang totoo tungkol sa kanyang ama. Hanggat hawak natin ang lupang ito, hawak natin ang kanyang buhay. Sino ang sumulat nito? At ano ang kinalaman ng kanyang ama sa lupang kinatatayuan ng mansyong Valderrama? Ang katarunggang nakuha niya ngayong gabi ay tila pinto lamang patungo sa isang mas malalim at mas madilim na lihim na itinago ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ang amoy antiseptiko at ang malamig na buga ng aircon sa pasilyo ng ospital ay tila hindi na nakapapawi ng init ng kaba sa dibdib ni Wisty. Sa bawat paghakbang niya patungo sa silid ng kanyang ina, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na naghahanap ng kasagutan. Hawak niya sa kanyang bulsa ang maliit na susi at ang basang sulat na nakuha niya mula sa hotel, ang 2 piraso ng nakaraan na tila naghihintay na mabuo bilang isang katotohanan. Pagbukas ng pinto, ang bumati sa kanya ay ang dahan-dahang paggalaw ng mga mata ni Aling Maria. Ang matanda ay gising na, bagaman bakas pa rin ang matinding panghihina sa kanyang mukha. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang dahan-dahang pag-agos ng luha ang gumuhit sa mga kulubot na pisngi ng kanyang ina. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang pag-asang akala niya ay tuluyan ng naglaho. Ne, tapos na po. Wala na silang kapangyarihan sa atin. Bulong ni Wisty habang dahan-dahang hinahawakan ang payat na kamay ng ina. Ang bawat daliri ng matanda ay tila mga tuyong sanga na muling sumisipsip ng buhay mula sa haplos ng anak. Isang mahinang tinig ang lumabas sa mga labi ni Aling Maria, tila isang hanging nagmumula sa kailaliman ng kanyang alaala. Ang susi, Wisty, ang susi sa Batangas. Doon itinago ng tatay mo ang katibayan. Hindi nila nakuha ang lahat. Napatitig si Wisty sa kanyang ina. Batangas, ang lumang bahay ng kanyang ama na akala niya ay naisanla na rin ng mga Valderrama. Makalipas ang ilang linggo ng pagpapagaling, iniwan ni Wisty ang ingay at usok ng lungsod. Ibinenta niya ang bahay sa Quezon City, ang bahay na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin, upang simulan ng isang buhay na malayo sa mga anino ng pamilya Valderrama. Sa Batangas, sa gitna ng mga puno ng kape at ang sariwang simoy ng dagat, muling nahanap ni Wisty ang kanyang sarili. Binuksan niya ang isang maliit na opisina sa bayan, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakararanas ng pang-aabuso at panlilinlang sa pananalapi. Ang bawat kwentong naririnig niya ay tila salamin ng kanyang nakaraan, at ang bawat tagumpay ng kanyang mga kliyente ay tila gamot na nagpapahilom sa kanyang sariling mga sugat. Si Jessa na tumakas mula sa madilim na buhay sa Tondo ay naging katuwang niya sa opisina. Ang babaeng dati ay kagaw niya sa altar ay naging isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, isang patunay na ang sakit ay maaari ring maging pundasyon ng isang dalisay na samahan. Bago tuluyang manirahan sa probinsya, pinili ni Wisty na harapin ang huling anino ng kanyang pighati. Pinuntahan niya si Noel sa loob ng bilangguan. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang mundo ay isa na lamang ngayong figurang nakasuot ng kulay kahel na uniforme, nakayuko sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tila ba ang bawat araw sa loob ay unting kumakain sa kanyang pagkatao. Wisty, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Pagsusuma mo ni Noel, ang kanyang boses ay garalgal
at puno ng pagsisisi na wala ng puwang sa puso ni Wisty. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga dahilan, Noel. Ang boses ni Wisty ay tila isang kalmadong dagat. Walang galit, walang pait, tanging ang isang malamig na katotohanan. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi karapat-dapat ang puso ko na bitbitin ang bigat mo habang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento nating dalawa. Tumalikod si Wisty nang hindi nililingon ang lalaking umiiyak sa likod ng rehas. Ang bawat hakbang niya palabas ng kulungan ay tila pagtatapon ng isang mabigat na dalahin. Isang hapon sa Batangas, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid, dumating si Diego sa kanyang maliit na veranda. May dala itong isang makapal na folder at isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng kape. Ang bawat pagtama ng mga mata nila ay may dalang isang uri ng katahimikang hindi na kailangan ng mga salita. Wisty, nahanap na namin ang dokumento sa lumang baul sa ilalim ng bahay ng tatay mo, sabi ni Diego habang inilalatag ang mga papel. Totoo ang hinala natin. Ang lupang kinatatayuan ng Mansyong Valderrama ay isang minanang lupain ng tatay mo na ginamitan nila ng pekeng donasyon 30 taon na ang nakalilipas. Hindi lang ikaw ang ninakawan nila, kundi ang buong pagkatao ng pamilya mo. Naramdaman ni Wisty ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang katarungan ay tila ba isang mahabang prosesyon na sa wakas ay nakarating na sa kanyang pintuan. Hinawakan niya ang lumang dokumento. Ang papel ay tila nagkukwento ng lahat ng paghihirap ng kanyang ama para sa kanilang kinabukasan. Ano ang gagawin mo ngayon, Wisty? Tanong ni Diego. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pag-aalaga. Tumingin si Wisty sa malawak na taniman ng kape, kung saan ang mga bagong sibol na dahon ay sumasayaw sa hangin. Ibabawi ko ang lupang yon, Diego, hindi para magtayo ng isa pang mansyon, kundi para gawin itong isang paaralan at kanlungan para sa mga katulad ko. Ang lupang kinuha nila sa pamamagitan ng kasamaan ay muling mamumunga ng kabutihan, ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang isang dahan-dahang paghuni ng hangin ay tila may dalang babalaiso. Isang estrangherong lalaki ang dahan-dahang pumasok sa bakuran ni Wisty. May hawak na isang lumang litrato at isang mukhang puno ng pag-aalinlangan. Kayo po ba si Wisteria Llorente? Tanong ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay pamilyar na pamilyar kay Wisty. Ako po si Gabriel at may dala akong balita tungkol sa inyong ama. Balitang hindi kailanman nasulat sa anumang dokumento. Sino ang lalaking ito? At anong sikreto pa ang nakatago sa likod ng pangalan ng kanyang ama na tila magbabago muli sa takbo ng kanyang bagong simula? Ang dahan-dahang pag-ihip ng hanging dagat sa Batangas ay tila may dalang mga bulong ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bulong ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Nanatiling nakatitig si Wisty sa lumang litratong hawak ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa imahe ng kanyang ama, isang lalaking may matatag na tindig at may ngiting puno ng pangarap. Habang nakatayo sa lupang kinalalagyan ngayon ng Mansyong Valderrama, ang tatay mo, Wisty, ay hindi namatay na may utang na loob sa mga Valderrama. Sa katunayan, ang tatay ko na siyang dating katiwala ng mga dokumento ay naging saksi kung paano nilinlang ng asawa ni Doña Pilar ang pamilya niyo. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon, ngunit may dalang bigat ng isang matagal na lihim. Ang tatay mo ay isang visionary. Ang lupang yon ay inilaan niya para sa isang kooperatiba ng mga magsasaka, ngunit ginamit ng mga Valderrama ang kanyang pagkakasakit noon upang nakawin ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan. Naramdaman ni Wisty ang isang matinding pangangatog ng kanyang mga labi. Sa loob ng maraming taon, pinalaki siya sa paniniwalang sila ay mahirap dahil sa kabiguan ng kanyang ama, at ang pagtulong ng mga Valderrama sa libing nito ay isang malaking utang na dapat niyang bayaran sa sarili niyang buhay. Ang gaslighting na ginawa ni Doña Pilar
ay hindi lamang nagsimula kay Noel. Ito ay isang lason na itinanim na sa kanyang isipan mula pa noong siya ay bata pa. Ibig sabihin, ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pang-aaliping tiniis ko sa kanila, ay batay sa isang malaking kasinungalingan? Ang tanong ni Wisty ay tila isang mahinang hininga na naghahanap ng katarungan sa gitna ng katahimikan ng hapon. Lumapit si Diego at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Wisty. Ang init na kanyang palad ay tila isang baluti na nagpoprotekta kay Wisty mula sa lamig ng katotohanan. Wisty, hindi mo kasalanan na naniwala ka sa kanila. Ang kasamaan nila ay mas malalim pa kaysa sa inaakala nating lahat. Pero ngayon, hawak na natin ang huling alas. Ang testimonya ni Gabriel at ang mga dokumentong ito ang tuluyang bubura sa pangalan ng mga Valderrama sa lupang iyon. Tumingin si Wisty sa malawak na taniman ng kape sa kanyang harapan. Ang bawat dahon ay tila kumakaway sa kanya, nagpapaalala na ang buhay ay patuloy na sumisibol kahit sa gitna ng tagtuyot. Lumingon siya kay Gabriel at dahan-dahang tumango. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong linisin ang pangalan ng tatay ko. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi kailanman naging masaya ang nanay ko sa loob ng mansyong yon. Alam niya ang totoo, pero pinili niyang tumahimik para protektahan ako. Nang gabing iyon, habang ang buong Batangas ay nababalot ng katahimikan at ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan, naupo si Wisty sa tabi ng kanyang inang si Aling Maria. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa na at wala na ang bakas ng takot na dati ay laging naroon tuwing mababanggit ang pangalan ng mga Valderrama. Dahan-dahang inilabas ni Wisty ang susing nakuha niya sa kwintas ng kanyang ina. Ipinasok niya ito sa isang maliit na baul na dinala ni Gabriel. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo sa loob ng baul ay tila huling hantungan ng lahat ng kanyang mga dusa. Sa loob nito, nahanap niya ang isang lumang sulat na isinulat ng kanyang ama bago ito pumanaw. Para sa aking mahal na Wisteria, darating ang araw na malalaman mo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa dangal na hindi kailanman kayang bilhin. Huwag kang yuyuko sa mga taong ang tingin sa puso ay isang kagamitan lamang. Ang lupang ito ay sayo, anak. Gamitin mo ito para magtanim ng pag-asa. Napahagulgol si Wisty, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa mga bisig ng alaala ng kanyang ama. Ang bawat patak ng kanyang luha sa lumang papel ay tila nagpapahilom sa bawat sugat na idinulot ni Noel at Maricar. Kinabukasan, kasama si Diego, bumalik si Wisty sa site ng mansyong Valderrama na ngayon ay napapalibutan na ng mga police tape at warning signs. Ang dambuhalang pintuan na dati ay tila pader ng isang bilangguan ay dahan-dahang bumukas para sa kanya. Hindi na siya pumasok bilang isang server, hindi na bilang isang manugang na itinatago, kundi bilang ang tunay na may-ari ng bawat butil ng lupa sa paligid. Anong balak mong gawin dito, Wisty? Tanong ni Diego habang nakatingin sa malawak na garden na dati ay pinagtrabahuhan ni Wisty hanggang sa magkaroon siya ng mga paltos sa kamay. Gigibayin natin ang bawat pader ng mansyong ito, Diego. Ang boses ni Wisty ay puno ng paninindigan, tila ba isang hudyat ng isang bagong simula. Masyadong maraming luha ang nakabaon sa sementong ito. Gagawa tayo ng isang community farm at isang livelihood center para sa mga empleyadong ninakawan ni na Maricar. Ang mansyon ng kasakiman ay magiging tahanan ng pagkakaisa. Ngunit habang naglalakad sila palabas, napansin ni Wisty ang isang figurang nakatayo sa labas ng gate, isang babaeng nakasuot ng itim. May hawak na isang piraso ng papel at may mga matang tila humihingi ng tawad. Si Jessa, ang babaeng naging bahagi ng pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay, ay narito muli. Wisty, may huling hiling si Noel bago siya ilipat sa maximum security.
Bulong ni Jessa, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Gusto niyang ibigay sa'yo ito. Ang huling bagay na itinago niya mula kay Maricar. Inabot ni Wisty ang papel, at nang mabasa niya ang nilalaman nito, ang kanyang mundo ay muling nayanig sa isang revelasyong hindi niya inaasahan. Isang bagay na magbabago sa turing niya sa katarungan at sa huling piraso ng kanyang nakaraan. Ing nilalaman ng papel na ito na tila ba huling hininga ng pagsisisi ni Noel. At handa na ba si na tuluyang isara ang pinto ng nakaraan para sa isang bagong umaga? Ang bawat piraso ng telang puti mula sa kanyang lumang wedding dress ay hindi na nagpapaalala kay Wisty ng usok ng kusina o ng malansang amoy ng pagtataksil. Sa halip, habang hinahawakan niya ang mga maliliit na kanban na tinahi niya, mula rito, nararamdaman niya ang lambot ng pagpapatawad, hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa sarili niyang pusong masyadong nagmahal ng labis. Ang puting tela ay naging simbolo na ngayon ng isang bagong pahina, malinis at handa ng sulatan ng isang kwentong siya na mismo ang may akda. Ang huling papel na ibinigay ni Noel mula sa bilangguan ay hindi isang sulat ng pag-ibig, kundi isang huling pag-amin. Doon ay isiniwalat ni Noel ang lihim na lagusan sa ilalim ng mansyon kung saan itinago ni Maricar ang huling bahagi ng pension funds na ninakaw nito sa mga Draper. Sa tulong ni Diego, naisauli ni Wisty ang bawat sentimo sa mga matatandang empleyadong akala ay wala ng pag-asa. Ang katarungan ay hindi lamang naging isang legal na panalo, kundi naging pagkain sa mesa at gamot sa mga may sakit. Lumipas ang 2 taon at ang dating mansyong Valderrama ay wala na. Ang bawat pader nito na itinayo sa kasinungalingan ay giniba na, at sa halip ay itinayo ang Bahay Wisteria, isang community center at livelihood school para sa mga kababaihan sa Quezon City. Ang lupang dati ay puno ng takot, ay puno na ngayon ng tawanan ng mga bata at ang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa bakery na pinamamahalaan ni Jessa. Ang katarungan para sa kanyang ama ay sa wakas ay naging isang buhay na monumento ng kabutihan sa Batangas habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa dagat at nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan. Nakaupo si Wisty sa beranda ng kanilang maliit na bahay. Sa tabi niya, si Aling Maria ay mahinahong nagaganchilyo. Ang kanyang muka ay kasing payapa ng dagat sa madaling araw. Wala na ang pangangamba sa kanyang mga mata. Tanging ang kagalakan na makitang muli ang kanyang anak na nakatayo ng matatag sa sarili nitong mga paa. Wisty, handa na ang kape. Ang boses ni Diego ay banayad na humalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Lumapit si Diego, dala ang 2 tasa ng mainit na kape na naglalabas ng masarap na halimuyak ng barako. Sa loob ng 2 taon, nanatili siyang isang anino ng proteksyon at isang tapat na kaibigan. Walang pagmamadali, walang pressure, tanging ang isang uri ng pag-ibig na marunong maghintay hanggang ang lahat ng sugat ay tuluyan ng matuyo. Dahan-dahang hinawakan ni Diego ang kamay ni Wisty na nakapatong sa mesa. Ang bawat kalyo sa Wisty ay tila mga medalya ng kanyang pakikipaglaban, at para kay Diego, ito ang pinakamagandang kamay na kanyang hinawakan. Ang paglalapit ng kanilang mga balikat ay nagbigay ng isang kakaibang init na nagparamdam kay Wisty na sa wakas, siya ay nasa isang ligtas na kanlungan. Salamat, Diego. Sa lahat, bulong ni Wisty, habang isinasandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Wala kang dapat ipagpasalamat, Wisty. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagsilang, sagot ni Diego. Sabay halik ng bahagya sa tuktok ng ulo ni Wisty, isang halik na puno ng respeto at pangako ng isang kinabukasang wala ng lihim. Naisip ni Wisty ang kanyang ama. Naisip niya ang lahat ng mga Miyerkules na dumaan, ang Miyerkules ng kanyang naudlot na kasal, ang Miyerkules ng kanyang paghihinagpis, at ang Miyerkules na ito, kung saan ang tanging nararamdaman niya ay kapayapaan. Napagtanto niya na ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang mapagtaksilan ng iba,
kundi ang makalimutan ang sariling halaga para lamang sa pag-asang manatili ang iba sa tabi mo. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakakaubos. Ito ay dapat nagpapadaloy. Ang sakripisyo ay hindi dapat nakakabulag. Ito ay dapat nagpapalinaw ng paningin. At ang tunay na kasal ay hindi nasusukat sa puting damit o sa marangyang reception, kundi sa katapatan sa sarili bago ito ibigay sa kapwa. Tumanaw si Wisty sa malayo, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumutitap. Ngumiti siya, hindi para sa kamera, hindi para sa mga panauhin, kundi para sa babaeng nakikita niya sa refleksyon ng kanyang tasa ng kape, ang babaeng malaya, mahal at buo. Dito nagtatapos ang kwento ng Wednesday na hindi dumating sa kasal, ngunit dito rin nagsisimula ang habambuhay na umaga ng isang babaeng natutong maglakad mag-isa hanggang sa mahanap niya ang taong handang sumabay sa kanyang bawat hakbang.